So magandang araw, welcome back again sa ating channel. At for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung diskarte ko sa pagbibuild ng mga baterya ng electric scooter or ng electric vehicle. Marami kasing nagtatanong kung paano daw ba ginagawa yung mga baterya. So disclaimer lang po, hindi po ako eksperto pagdating sa ganitong larangan, so sana po wag nyo po ako i-bash. So umpisahan natin syempre dito sa mga kailangan natin na gamit. So, ito yung baterya natin. This is 21700 na baterya, lithium ion. Galing to sa kabarkada ko na gusto niya ipa-rebuild yung baterya niya. So, ito naman is nickel plates. Ito yung gagamitin natin na nickels. Ang size nito is 0.2. Ang kapal, 0.2. Tapos, ito, IR checker. Importante to. Ito yung model. So, bakit ba importante yung pag-check ng IR? Ano ibig sabihin ng IR is internal resistance. So, dito mo makikita kung gaano nakatanda ba yung baterya mo. Kung pwede pa ba siyang gamitin or hindi na. So, especially sa mga electric vehicle, kailangan dyan, ang internal resistance mo is mababa sa 40. So, tulad nito, itong baterya na ito, ang internal resistance niya is 14.5. So, meaning, good pa to gamitin para sa electric vehicle. So, marami pa actually proseso. Dapat i-test mo rin muna yung capacity niya, then IR checking, then self-drain. So, yun yung mga tatlo na kailangan na importanteng gawin bago mo i-build yung isang baterya, lalo kapag ka-used na yung baterya. So, ang unang-una, full charge mo for capacity testing. So, ang ginagamit ko is yung Litokala. And then, IR checking. Then, kapag okay na yung isi-self-drain test mo siya. Minimum nun is 2 weeks. So, dapat hindi bumagsak yung capacity ng baterya mo ng mataas na mataas. Kasi kung mataas siya na mag-self-discharge, hindi na siya pwedeng gamitin. So, yon. Then, ito naman, BMS, ito yung battery management system natin. Ito yung importanteng gamitin yan. So, kailangan lahat ng mga battery packs na ginagawa nyo is meron ito. Kasi ito yung nagsasabi, ito yung pinaka-utak ng baterya ninyo. Ito yung nagsasabi na, uy, full charge ka na, uy, low bat ka na. So, siya yung, kumbaga, siya yung nagsasabi kung kailan niya i-cut off yung pagcha-charge, kailan niya i-cut off yung pag-overcharging, pag-over-discharging, tapos pag nag-overheat. So, ito yung utak. So, importante ito. So, wag nyong i-bypass to. So, ano pa ang importante nating gamit? Ito, insulation rings, ang tawag dito. So, saan to inilalagay? Dito, sa ibabaw na to. Ayan. So, doon inilalagay yan para lang additional safety dito sa ibabaw. So, importante ito maglalagay ganyan. Yung iba kasi hindi naglalagay nito. So, importante yan. Next is ito. Maraming tawag dito. Yung iba tawag dito barley paper. Yung iba fish paper. So, yan yun. Ito naman ginagamit pambalot sa kalahatan yan. So, ito, silicone wires. Ako ang ginagamit ko kasi, minimum ko kasing ginagamit sa mga baterya is 10 AWG na eh. So, di ko alam sa iba kung ano yung gamit nila. Pero ako, ang minimum ko ang ginagamit is 10 AWG. Depende sa laki nung na withdraw mo. So, ito naman yung 14, ginagamit ko to sa charging ports. Ito yung ginagamit ko na mga connector. Ayan, XT90. Minsan gumagamit din ako ng Anderson cables, ng sockets. Yun, tapos yung charging port, kailangan mo yon. And then, ano pa? Ito, epoxy board. Siyempre yan, kailangan yan. Ito yung mga ginagamit na divider sa mga battery packs, especially kung itinutupi. So, importante yan. And then, ito naman, nilalagay ito, divider to, battery cell divider. So, nilalagay ito dyan. Para kung mapansin mo, hindi siya magadikit, diba? May space siya. Kasi, may tendency na kapag magkadikit yan, dalawang cell na yan, at magkaroon ng overheating, masusunog. So, additional safety kapag meron ito. Pero kung wala ka naman nito, minsan kasi, maliit yung space nung pwesto nung gagawin mo na assembly, hindi ka makakagamit nito. Kailangan mo gumamit na ito. So, ang ginagawa namin is
iniipit na, nilalagyan namin sa gitna na ganyan. So, kahit wala ito, so, halimbawa, ganyan lang siya, magkadikit lang siya na ganyan, dapat meron ka pa rin na, ayan, may divider ka na barley paper sana sa gitna. So, tulad nung gagawin ko ngayon, baka hindi ko na ito magamit kasi medyo masikip yung pwesto, gagamit ako ng barley paper kasi ang gagawin ko is glue gun lang. Hindi yun ang standard talaga is gumamit ka nito. Kaso, meron kasi mga space constraints eh. Hindi mo alam kung kailangan makita mo muna yung space nung pagkakabitan mo ng baterya bago ka mag-build kasi. Kung magbi-build ka nga, hindi naman pala kakasya dun sa pwesto nung pagkakabitan mo, walang sense. So, tulad nito, pag kasi gumagamit nito, medyo masikip, makipot. Dahil malaki yung space na kinakain ng mga to eh. Pero mas maganda talaga meron ito. So, ang ginagawa namin, naglalagay na lang kami ng pinagdidikit namin siya. Then, via glue gun lang. Then, by battery pack, ihiwalay mo siya ng barley paper. So, yun. So, next na kailangan gamitin, ito. Importante lahat ng battery builder sana meron ito. Balancer, active balancer tawag dito. So, after mo ma-assemble lahat ng baterya mo, pagkatapos mo ma-assemble, kailangan mo ipasok dito para yung baterya mo is balance na balance kapag nag-start siyang mag-charge. And then, syempre ito, kailangan mo yan, welder. Ito yung welder na ginagamit ko. Then, panghinang ng mga balance leads. Yan, ito yung mga basic na kailangan ng isang battery builder. Yan, ito yung mga basic na gamit na ginagamit ng isang battery builder. Hindi ko alam kung yung iba is meron pang mas advanced dito, pero ako, ito lang yung ginagamit ko na basic sa pagbibuild ko ng mga baterya ko. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung sunod-sunod na steps. So, dito, ang ginagawa natin is nag-check tayo ng internal resistance isa-isa. So, inihiwalay natin yung sobrang taas na internal resistance and then pinagsasama-sama natin yung magkakasame na IR. So, yan. So, yan, no? Tapos na yung pag-IR checking natin. So, ito yung dalawa na masyadong mataas yung IR. So, tingnan nyo. 42. Tapos low bat pa siya. So, naman, 42 din, pero full charge naman siya. Samantalang yung iba, kung mapapansin nyo, 21. So, ganyan lang yung mga niya, mga IRs nila. 15. Pero itong dalawa, nasa 40s na. So, isasama ko pa ba to sa battery pack? Hindi ko na ito isasama kasi masyado nang mataas yung IR niya. So, may possibility na hindi magtatagal itong lifespan nito. So, maapektuhan yung buong battery pack. So, ganun ka-importante itong IR checking natin. So, dito, ang ginagawa natin is pinagsasama-sama natin siya ng 5. So, 5 parallel. 5P kasi itong gagawin natin. So, ginuglugan natin siya yan, para magkadikit-dikit siya sa isang parallel lang. So, 5P ang gagawin natin. So, dito, yan, nilalagyan na natin isa-isa ng barley paper yung mga 5P na parallel natin yan. So, kada pack may barley paper siya. So, may separator siya. So, yan, pinagsasama-sama na natin siya sa isang para maging 16S na siya. So, yan, sa pagkakataong to, naka-set up na tayo sa ang tawag dito is 16S 5P. So, bakit naging 16S? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ibig sabihin, 16 na series. 16 na positive, negative, and so on. So, naka-series siya. Naka-positive to negative siya. And then, 5P, meaning 5 parallel. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 siya na nakaparallel, 16 na naka-series. So, kaya siya tinawag na 16S 5P. So, ang 16S sa mga electric scooter, especially sa 21700, 18650, ang voltahe niya is 60 volts. So, yun.
So, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi ako gumamit ng neto, which is ito yung standard. Gagamit ka nito. Kaso, mas matipid kasi sa space kapag ganito kasi maliit yung kakabitan natin ng puwesto. So, nilagyan ko na lang siya ng barley paper sa kada pagitan niya. Sa parallel, walang problema kahit wala siyang barley paper. Pero dito sa series, kailangan meron siya at least. Kahit paano, may additional protection siya. So, yan. So, babalutin natin ng barley paper to paikot. Pakita ko sa inyo. So, yan. Dito, nilagyan ko siya ng fiber tape. Yan, para magkasama-sama. And then, lalagyan natin ng barley paper paikot. Yun. So, para mas matibay siya. May fiber tape sa ilalim and then barley paper sa ibabaw. Then dito, nilalagyan ko lang ng insulator ring yung mga wala. So, yan. Pinuno ko lang ng insulator ring, yung mga bagong insulator ring. So, yan, natapos na natin lagyan lahat ng insulation rings. Yan. Then, nagupit na rin ako ng mga nickel plates natin. So, yan. So, naglalagay ako ng tanda na ganyan. So, para alam ko kung saan ko ilalabas yung mga balance leads. Yan, So, dito yan. Ganyan ang mangyayari dyan. So, i-welding na natin siya. Ito yung baling magiging, may tanda ko dito. Ito yung baling magiging total negative natin. Then, ito yung magiging total positive. So, yan. Pakita ko sa inyo kung paano i-weld. So, dito, ayan, nag-welding na tayo. So, kung makita nyo, tinutupi ko kada tapos ng weld yung ating balance wire. So, may pasobra ako, nakikita nyo. So, yan, tuloy ang pag-welding. Dapat tinetest nyo rin kung gaano katibay yung welds nyo. So, dapat may pull test na tinatawag. So, yan. Ito yung kabilang side, yan. So, hinihinang na natin yan. Tuloy lang ang paghihinang natin, yan. So, yan, kung makikita nyo, welded na siya. Ganda ng welding natin. So, importante rin pala na bago kayo, na pag nag-welding kayo, ipo-pull test nyo. Yan, ito. Example ng pull test. Yan. Pag binatak nyo, yan, dapat hindi matatanggal yung hinang nyo. Ibig sabihin yan, matibay. Yung iba kasi, mali ang setting nila sa welder nila. Pag binatak mo, natatanggal ka agad. So, tawag dyan, pull test. So, importante na pulido yung mga hinang nyo. Yan. So, goods. So, yan. Kung makikita nyo, welded na siya. So, yan. So, next step natin, magkakabit tayo ng balance wires ng BMS. So, sa pagkakabit ng BMS, yan. May makita naman kayo, negative, positive. So, yung negative, yan, dito yan sa total negative mo. So, para hindi ako malito, yan, sinusulatan ko siya. B minus, 1, 2, hanggang 16. Yun, 16 plus. So, ito, usually, kapag ka 16S, ang balance lead mo, ang balance wire mo is 17 strings. So, ito yung sa negative, doon, negative, tapos din 1, 2, 3, 4, para hindi ka maligaw. So, iaayos natin. So, dito, ayan, inaayos ko na yung ating balance wire ng BMS from 1 to 16. So, ayan, inaayos natin. Para sa preparation ng paghihinang sa kanya. And then, ayan. And then, after nyan, gugupitin natin yan. Yan, tinitrim ko yung mga sobrang excess na mga wires. Then, binalatan ko na. And ayan. Nilagyan na natin ng soldering lead para i-prepare sa paghihinang. And then yan, hinihinang ko na from 1 to 16. So yan, hinihinang ko na siya. Yan. After nyan, ayos na. Yan, lalagyan ko na lang ng mga sapin. Again yan. Nakakabit na yung mga balance leads natin, mga balance wires ng BMS. Yan. So from B minus, from 16. So, B minus 1 to 16 yan, number nito. So, yan. So, doon lang naman. 1, 2, 3. Sundan nyo lang. So, nilagyan ko lang ng mga ganito, yung mga para pag yung mga tumatawid na balance wire sa kabila. Hindi siya nagtatouch directly doon sa mga katabi niya.
So, mas maganda pa rin practice yung ganyan. Kasi kahit madiinan yung baterya mo, may protection siya na additional. Libre lang naman yan dun sa so kinakabit ko na rin. So, next step, kakabit na natin dito sa balance natin. So, yan. Sa ngayon, ang ginawa natin, ito yung mga balance wire niya ng BMS. Kinabit na natin siya dito sa ating balancer. So, kung makita nyo, yan, no? Hindi pa siya pantay-pantay kasi rebuild nga itong baterya. Pero pag brand new yan, halos dikit-dikit yan. So sa ngayon, ang lowest na voltage natin is number 3 is 3.979. So ang highest voltage natin is 4.109. So pagpapantay-pantayin natin yan. So click mo lang yung start. So yan. Ito nyo naman, in the balance na. So ibabalance niya sa balance voltage, makita nyo sa baba. Balance voltage na is 3.979. So yan, medyo matagal-tagal to. Siguro mga 5 to 6 hours to na ibabalance. So yan ang kagandahan ng meron kang balancer. Kasi kung wala kang balancer, hindi mo ma-achieve yung full potential ng baterya mo. Especially sa mga rebuild. Yan. So yan. Yun. So antayin natin na mabalance siya. So ayan, after 5 hours na balance na siya. So, yan. Yung balance voltage natin is 3.980. Total voltage is 63.7. So, yan. Dito, kinakabit ko na, hinihinang ko na yung total negative natin, yung B-. And then, sa kabila naman, hinihinang ko na rin yung total positive natin. So, red wire yung ginagamit natin. Pati yung charging port ng positive side, yan. Hinihinang ko na rin siya dyan. Then yan, tinitape na lang natin. And then, ito, ikakabit na natin yung mga XT90 natin. So, may mga positive naman yan, tsaka negative side. So, yan, hinihinang ko na yung positive side sa XT90. And then, in-strip na yung, negative side ng XT90 natin. Diyan, maglalabas yung isasaksak mo na mismo sa scooter mo. Yan. Then, yan, kinakabit ko na yung pinaka-charging port natin. Kailangan compatible siya mismo do sa charger na gagamitin mo. Yan. So, hinihinang ko na para gumana na yung ating battery. So, yan. Hinihinang natin and then kakabitan natin yan ng mga shrink tubes. And then yan, sinaksak ko na yung tester ko. So, ang total voltage natin yan is 63.6 kasi hindi pa siya full charge. So, mamaya i-charge natin siya. And then yan, after na matest yung voltage, balutan ko na yan. Ito yung tinatawag na Kapton tape, yung kulay ni Yema na yan. So, importante rin yan kasi high temp din yung mga tape na yan. Then, after ng Kapton tape, yan, balot ulit ng barley paper. So, ganyan ka-importante yung barley paper na yan. And then, after ng barley paper, maglalagay na tayo ng epoxy board. Yan, yung pinaka-final na balot na is yung epoxy board. Bago natin ilagay yung kulay blue na wrapping natin. So, after nyan, maikot mo, lagyan mo na ng yung blue na plastic na pambalo talaga ng battery. Then, after mo mabalot, so, syempre, tetestingin mo kung gagana ba pag chinarge mo. So, check mo muna kung magta-charge. So, yan, no? Kulay pula na means charging na yung ating battery. So yan, binunot na natin yung charger at yan, 67.1 ang ating full charge. So napaka-healthy pa nung ating mga cells, meaning fully achieve yung full charge ng buong battery pack. Salamat! So kung umabot ka hanggang dito sa part na to, maraming salamat at naway may natutunan kayong bago sa na-share kong kaalaman ko. Kung may tanong kayo at kaya ko sagutin, direct message lang kayo sa akin. Yun lang. Maraming salamat sa inyo.